7.5 taon kong inisip na sapat na ang pagmamahal ko. Pero sabi mo sa akin, hindi raw sapat yon, di ba? Nanginginig ang kamay ni Elena habang hawak ang puting papel na resibo. Nakaupo siya sa sahig ng kanilang walk-in closet, napapaligiran ng mga sapatos at damit na minsan ay pinagpawisan niya para mabili. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakaupo roon. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling paghinga at ang tunog ng puso niyang tila may humihigpit na bakal. Dito ba sa bahay na ito? O sa kwarto niya? Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang resibo. Saang kama mo ba siya dinadala habang inaantay kita rito ng anak natin? Tumulo ang luha niya sa salitang anak. Mateo. 5 taong gulong na si Mateo. Ang batang lalaki na tuwing sasapit ang gabi ay nagtatanong, Tay, saan ka na? Darating ka ba bukas ng umaga para ihatid ako sa school? At si Javier, ang ama na minsan ay sumasagot ng oo anak mamaya na, pero hindi naman dumarating. Pinunasan ni Elena ang pisngi niya at pinilit na huminga ng malalim. Tiningnan niya muli ang resibo. Oh, fine jewelry. Diamond pendant necklace, 485,000 paid in full. Hindi niya alam na may ganitong halaga pala ang tiwala niya, na kayang palitan ng isang mamahaling kwintas na hindi man lang niya nakita. Mula sa malayo, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng garahe. Si Javier. Umuwi siya ng maaga ngayong gabi. Maaga para sa kanya ay 10:00 ng gabi samantalang noon, nung wala pa silang pera, 5:00 pa lang ay nasa bahay na siya, may dalang taho para sa kanya at sa anak nila. Mabilis na itinago ni Elena ang resibo sa bulsa ng kanyang bathrobe. Pinunasan ng mga luha, inayos ang sarili, at nagkunwaring nag-aayos ng mga damit sa closet nang bumukas ang pinto. Babe, gising ka pa? Bungad ni Javier habang hinuhubad ang coat niya. Nakangiti siya. Ang parehong ngiti na minsan ay nagpapalambot ng puso niya. Akala ko tulog ka na. Nag-meeting kasi kami ni Mr. Tan, hindi ko inaasahan na aabot ng ganito. Naghihintay lang ako sa'yo, sagot ni Elena, pinipilit na maging kalmado ang boses. May itatanong lang sana ako. Ano yon? Abala si Javier sa pagtitingin sa kanyang telepo, halos hindi siya nakatingin sa asawa. Yung credit card natin, may na-receive akong statement sa email. Medyo malaki ang charge na yung buwan. Yung jewelry store. Biglang huminto si Javier sa pag-scroll. Ilang segundo siyang natahimik bago tumingin kay Elena. Yun. Gift yun para sa client ni Mr. Tan. Business gift. Kailangan kasi may personal touch daw para ma-secure yung deal. Babayaran naman ng company. Pero bakit hindi sa company card mo binili? Bakit sa personal natin? Umiling si Javier at numiti. Ang ngiting yon na ginagamit niya kapag may itinatago. Kasi baby, masyadong halata kapag company card. Baka i-report sa audit. Alam mo naman, minsan kailangan ng flexibility. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko yan. Basta magtiwala ka lang sa akin, okay? 7.5 taon niyang ginawa yon. Nang mawalan si Javier ng trabaho, siya ang sumuporta. Nang mag-business si Javier, siya ang nagbenta ng alahas ng kanyang ina para may puhunan. Nang muntik nang malugi ang kumpanya, siya ang nagtrabaho ng 2 trabaho habang nagbubuntis kay Mateo, para lang may maipakain sila. At ngayon, sinasabi niyang magtiwala lang siya. Sige, mahinang sabi ni Elena, magtitiwala ako. Hinalikan siya ni Javier sa no. Ganyang dapat ang asawa ko. Sige, maligo lang ako. Pagod na pagod ako. At umalis siya. Iniwan si Elena na nakatayo sa gitna ng kanilang kwarto. Ang kwartong pinagsaluhan nila, pinag-ipunan nila, pinaghirapan nilang bilhin. Nang marinig niyang bumukas ang shower, dahan-dahang kinuha ni Elena ang resibo sa bulsa niya. Tiningnan niya ito sa ilaw ng lampara. Mariah's Fine Jewelry. Hindi niya alam kung saan yon. Hindi niya alam kung sino si Mariah, pero alam niya sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na hindi para sa client ng kumpanya ang kwintas na yon. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Mateo,
Tahimik na nag-isip si Elena. Pinagmamasdan niya ang anak na masayang kumakain ng tsampurado, walang kamalay-malay sa bagyong paparating sa kanilang pamilya. Mami, dadalawin ba tayo ni Daddy ngayon? Tanong ni Mateo, may tsokolate sa gilid ng labi. Anak, may trabaho si Daddy. Sagot ni Elena, pinipilit ng umiti. Pero sigurado akong mamahalin ka niya palagi. Pero gusto ko siyang makita. Sabi niya noong birthday ko, sasamahan daw niya akong maglaro ng basketball. Hindi pa siya sumasama. Naramdaman ni Elena ang pagtiris sa dibdib niya. Hindi lang siya ang naiwan ni Javier. Iniwan din niya ang anak nila. Susubukan nating sabihin kay Daddy ha? Kainin mo muna yung tsampurado mo bago lumamig. Pagkatapos ihatid si Mateo sa school, tumawag si Elena sa kanyang matalik na kaibigan si Karen. Si Karen ang tanging nakakaalam ng lahat ng tungkol sa kanya. Ang mga pangarap, ang mga takot, ang mga sakripisyo. Ang kaibigang nagsabi sa kanya nung kasal niya, Elena, siguraduhin mong hindi ka lang nagmamahal. Siguraduhin mong mahal ka rin niya. Karen, may kailangan akong sabihin sa'yo. Sabi ni Elena nang ininig ang boses habang nasa sasakyan siya. Pero hindi ito pwedeng malaman ng iba. Diyos ko, Elena, anong nangyari? Okay ka ba? Nag-aalala ang boses ni Karen. Ipinakita ko sa'yo yung resibo na yon, yung kwintas. Yung sinabi mong business gift? Oo, naikwento mo. Bakit? Karen, nagsinungaling siya sa akin. Alam kong nagsinungaling siya. Napahinto si Elena, pinipigilan ang pag-iyak. Hindi para sa client yon. Alam kong hindi. Kasi nung sinabi niya sa akin, hindi siya nakatingin sa mga mata ko. Hindi siya nagsisinungaling noon, Karen. Alam kong may mali. Ilang segundo ang katahimikan sa kabilang linya. Elena, anong gagawin mo? Hindi ko alam, pero hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Na may tanong na bumabagabag sa akin araw-araw. Na tuwing titingnan ko siya, magtatanong ako kung saan ba talaga siya galing. Kung ako sa'yo, mariing sabi ni Karen, imbestigahan mo. Huwag kang maniwala agad sa lahat ng sasabihin niya. Alamin mo ang totoo. At kung anuman ang malaman mo, Elena, handa akong nandito para sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Paano kung malaman ko yung ayaw kong malaman? Mas masakit ang mabuhay sa kasinungalingan, di ba? Mas masakit yung hindi mo alam. Kasi habang hindi mo alam, iniisip mo na baliw ka, na nag-i-imagine ka lang. Pero kapag alam mo na, at least, makakapag-desisyon ka na. Tumulo ang luha ni Elena. Salamat, Karen. Pagkatapos ng tawag, hindi umuwi si Elena. Sa halip, pumunta siya sa bangko. Humingi siya ng kopya ng mga bank statement nila, ang joint account nila ni Javier at ang savings account niya. May tinatago siyang pera doon, perang hindi alam ni Javier. Perang pinag-ipunan niya mula sa mga extra na kitaan niya nung nagbebenta siya ng mga online products. Maliit na halaga lang, pero sa kanya yon. Habang pinag-aaralan ng mga statement, may napansin siyang kakaiba. May mga withdrawal na hindi niya alam. Malalaking halaga, 50,000, 80,000, 120,000. Lahat ay ginawa sa mga araw na sinasabi ni Javier na may business meeting siya. At lahat ay ginawa sa mga ATM machine sa mga lugar na hindi naman malapit sa opisina ni Javier. Makati, BGC, Green Hills, mga lugar na puro mall at restaurant, hindi mga lugar ng business meeting. Kinuha ni Elena ang kanyang telpon at binuksan ang Google Maps. Hinanap niya ang Mariah's Fine Jewelry. May resulta, isang maliit na tindahan sa Green Hills Shopping Center. At sa tabi nito, may isang upscale condominium building. Tumigil ang puso ni Elena saglit. Bakit may kondo doon? Bakit doon bumibili ng alahas si Javier? Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pero alam niya na hindi na siya makakatulog ng payapa hanggat hindi niya nalalaman. Nang gabing yon, habang natutulog si Javier sa tabi niya, humihilik ng mahimbing, walang pakialam sa mundo,
Tahimik na tumayo si Elena. Kinuha niya ang laptop niya at pumunta sa sala. Binuksan niya ang isang bagong file. Sa itaas ng pahina isinulat niya, Project Katotohanan. At sa ilalim nito, sinulat niya ang unang entry, Abril 12, natagpuan ang resibo ng kwintas na brilyante. 485,000 sinabi ni Javier na business gift. Hindi totoo. Evie. Isinara niya ang laptop at tumingin sa bintana. Sa malayo, makikita ang mga ilaw ng syudad. Ang syudad kung saan may isang taong may hawak ng kwintas na dapat sana ay para sa kanya. O baka naman, para sa iba. Javier, bulong niya sa dilim. Sana hindi mo ako pinilit na gawin ito. Sana pinili mo kaming totoo. Pero dahil hindi mo ginawa, hahanapin ko ang totoo. Kahit masaktan ako, kahit masira ako, kailangan kong malaman. At sa gabing yon, nagsimula ang tahimik na digmaan ni Elena Villanueva. Isang digmaang hindi niya alam kung saan siya magtatapos, pero alam niyang hindi na siya makakabalik sa dati. Lumipas ang ilang araw na tila isang mahabang panaginip na ayaw nang matapos. Tuwing gabi, pinagmamasdan ni Elena si Javier habang kumakain sila ng hapunan, habang nakukwento ang bata nilang si Mateo tungkol sa ginawa niyang drawing sa school. Nakangiti si Javier, tumatawa sa mga kalokohan ng anak, hinahaplos ang kamay ni Elena sa ilalim ng mesa, parang walang nabago. Pero alam ni Elena na may nagbago. Sa tuwing tatawag ang phone ni Javier, may kakaibang kisap sa kanyang mga mata. Sa tuwing sasabihin niyang may meeting siya o kailangan niyang mag-gym, may bahid ng kasinungalingan sa kanyang boses na minsan ay hindi napapansin ng iba, pero para kay Elena, malinaw na parang kristal. Ma, bakit na nakatitikay pa? Tanong ni Mateo habang sumusubo ng kanin. Napakurap si Elena at numiti sa anak. Wala anak. Iniisip ko lang kung gaano na siya kapayat. Baka kailangan niya ng extra rice. Tumawa si Javier at hinimas ang ulo ni Mateo. Tingnan mo naman ang nanay mo. Nag-aalala pa sa akin. Ako pa ba ang pagod dito? Ikaw nga ang laging kulang sa tulog kakaisip. Kulang sa tulog dahil sa'yo. Sagot ni Elena ng pabiro. Pero sa totoo lang, totoo yon. Ilang gabi na siyang hindi makatulog, naghihintay ng tunog ng pinto. Nagbibilang ng oras hanggang sa marinig niya ang yabag ni Javier sa hagdan. At tuwing dumarating ito, may halong bango ng pabango. Hindi yung pabango niya. Hindi yung pabango na gamit ni Javier sa bahay. Bago. Mahal. Ibang klase. Nang gabing iyon, habang natutulog na si Mateo at naliligo si Javier, kinuha ni Elena ang phone ng asawa na naiwan sa sala. Mabilis ang tibok ng puso niya, parang may humihila sa kanya palayo, habang hinihila rin siya papalapit. Binuksan niya ang messages. Walang kahina-hinala. Binuksan niya ang calls. May numero na paulit-ulit na lumalabas tuwing gabi, mga 7:00 hanggang 8:00. Hindi nakasave. Pero pamilyar ang pattern. Anong ginagawa mo? Tanong niya sa sarili habang inilalagay ang phone pabalik. Elena, anong ginagawa mo? Pero alam niya, sinisimulan niya ang paghahanap na sinabi niyang gagawin niya at nang sumunod na araw, habang nasa trabaho si Javier at nasa school si Mateo, sinundan niya ang asawa. Hindi siya sumakay ng kotse. Sumakay siya ng taxi nagtago sa likod ng upuan pinagmamasdan ang sasakyan ni Javier na dumaan sa EDSA, lumiko sa BGC. Sumunod siya sa isang ligtas na distansya, pinagpapawisan ang mga palad, pinipigilan ang hininga sa tuwing hihinto ang taxi niya sa red light. Hanggang sa pumasok si Javier sa isang mataas na condominium building, isa sa mga pinakamagarbong sa Fort Bonifacio. Bumaba si Elena, naglakad na parang normal na naglalakad lang, at pumasok sa lobby. Ma'am, may appointment po ba kayo? Tanong ng guard. Napahinto si Elena. Hinahanap ko lang po ang kaibigan kong si Chloe.
Chloe Ramirez. Hindi niya alam kung bakit yon ang sinabi niya. Siguro dahil narinig niya ang pangalan na yon minsan, sa isang tawag na akala niya ay tungkol sa trabaho. Siguro dahil may bahid ng intuition na hindi niya maipaliwanag. Ah, si Miss Ramirez po, floor 32, unit 3207. Itatawag ko po ba siya? Hindi na po, mabilis na sagot ni Elena. Sorpresa ko po sana, sige na po, aakyat na ako. Sumakay siya ng elevator na parang nasa panaginip. Nang dumating sa ika-32 palapag, lumabas siya at naglakad sa koridor. Tahimik ang lahat, malamig ang hangin, amoy bago ang carpet. Unit 3207, nakatayo siya sa harap ng pinto, nakikinig. At narinig niya ito ang tawa ni Javier, pamilyar na pamilyar pero iba ang tono. Mas magaan, mas malaya, mas masaya kaysa sa tawa niya sa bahay. Javier, ang kulit mo talaga! Boses ng babae sa loob. Sige na, kain na tayo, nag-order na ako ng sushi. Sandali lang, ganda. Tawagan ko lang si Elena, sabihin ko may late meeting ako. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang dibdib, ang pagbilis ng tibok ng puso, ang pagtayo ng mga balahibo sa kanyang braso. Umatras siya, sumandal sa pader, pinipigilan ang sarili na hindi umiyak. Pero hindi siya umiyak. Hindi pa. May nag-iba sa kanya sa sandaling yon. Parang may lumamig sa kanyang dugo. Parang may sinara sa kanyang puso. Bumaba siya ng elevator, lumabas ng building at umupo sa isang bench sa tapat. Pinagmasdan niya ang gusali, binilang ang mga palapag hanggang sa ika-32. Doon nakatira ang pangalawang buhay ng asawa niya. Doon nagsisimula ang lahat ng kasinungalingan. Pag-uwi niya, hindi siya umimit. Nagsimula siyang maghanap sa mga lumang dokumento ni Javier, sa mga file cabinet, sa mga papel na hindi niya pinapansin noon. At natagpuan niya ito. Mga bank statement na nakatago sa isang folder na may label na Business Expenses 2024. Binuksan niya ito at halos malaglag ang panga niya. May mga buwanang transaksyon na umaabot sa 6 na numero, papunta sa isang account na hindi niya kilala. May mga pagbabayad sa condominium na nasa pangalan ni Chloe Ramirez. May mga withdrawal na hindi tugma sa mga negosyo ni Javier. At ang pinakamasakit, may lupa. Ang lupa ni Doña Carmen sa Tagaytay. Ang lupa na sinasabi ng biyenan niyang ipinamana kay Javier para sa kinabukasan ng pamilya ay isinangla. Hindi para sa negosyo, hindi para sa expansion, para sa penthouse, para sa pangalawang buhay. Javier, bulong niya sa sarili, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang mga papel. Hindi lang ako ang niloko mo. Ninakaw mo rin ang tiwala ng pamilya mo. Nang gabing yon, nagkunwari siyang natutulog. Narinig niyang dumating si Javier. Narinig niyang naghilamos ito sa banyo. Narinig niyang humiga sa tabi niya. At sa dilim, hindi siya umiyak. Hindi siya kumilos. Tahimik siyang lagbilang ng mga hakbang na gagawin niya. Hindi pa niya alam kung paano, pero alam niyang hindi na siya magiging biktima. Hindi na siya mananahimik. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal si Javier, tiningnan siya ni Elena ng diretso sa mata. Javier, may balita ba sa lupa ni Mami sa Tagaytay? Sabi mo may nag-aalok daw na bumili? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Javier, pero mabilis na bumalik sa normal. Wala pa. Hinihintay ko pa ang final offer. Baka next month pa. Okay, sagot ni Elena kalmado. Sabihin mo lang sa akin kung may update para alam ko rin. Ngumiti si Javier at hinawakan ang kamay niya. Oo naman, ikaw ang partner ko eh. Nakangiting tumango si Elena, pero sa loob niya may malamig na apoy na nagsisimula ng mag-alab. Ang partner na sinasabi niya, hindi yon ang totoo. Ang totoo, may 2 buhay si Javier. At ngayon sisimulan na ni Elena ang kanyang sariling buhay. Isang buhay na hindi alam ni Javier. Isang buhay na magtatapos sa pagbagsak ng lahat ng itinayo niya sa kasinungalingan.
Ang unang linggo ng kanyang pagbabalat kayo ay parang pagsusuot ng damit na isang sukat na masikip. Alam niyang masakit, pero kailangan niyang tiisin. Tuwing umaga, habang naghahanda siya ng almusal para kay Javier at kay Mateo, sinasabayan niya ang bawat galaw ng asawa. Ang pag-aayos ng kurbata, ang pag-inom ng kape, ang paghalik sa noo ng anak. Normal. Tahimik. Walang kahina-hinala. Pero tuwing aalis na si Javier, nagbabago ang lahat. Sa loob ng kanyang silid, binuksan ni Elena ang laptop na hindi alam ni Javier. Isang lumang unit na binili niya pa noong nag-aaral siya, na inilagay niya sa ilalim ng higaan, sa likod ng mga lumang kahon ng sapatos. Doon niya sinimulan ang kanyang lihim na gawain. Unang hakbang, ang trust fund. Kailangan niyang maging maingat. Hindi pwedeng magtaka si Javier sa mga galaw ng pera. Kaya ginawa niya ito ng paunti-unti. Maliliit na transfers, mga account na hindi direktang nakapangalan sa kanya, mga dokumento na pinirmahan sa mga oras na wala si Javier sa bahay. Nakipagkita siya sa isang abogado na kanyang kakilala noong kolehiyo, si Ate Ramos, isang babaeng seryoso at bihasa sa family law. Elena, kailangan kong tanungin ka ng diretsyo, sabi ni Ate Ramos sa kanilang ikalawang pagkikita, sa isang tahimik na cafe sa Makati. Sigurado ka na ba? Kapag nagawa natin ito, wala nang atrasan. Tumanggo si Elena, ang mga kamay niyang nakakapit sa baso ng tubig. Sigurado ako. Hindi ko kayang mabuhay sa kasinungalingan habang pinagmamasdan kong nauubos ang lahat ng pinaghirapan namin. Inilabas ng abogado ang mga papel. Ang trust fund na ito ay protektado. Hindi ito maaaring galawin ni Javier kahit anong mangyari. Ikaw at si Mateo lang ang beneficiaries. Pinirmahan ni Elena ang bawat pahina ng walang pag-aatubili. Sa bawat lagda, parang may maliit na tanikala na nabubuwag sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ito ba ang tama, pero alam niyang ito na ang tanging paraan para protektahan ang anak niya. Pagkatapos ng trust fund, sinimulan niya ang pagtitipon ng mga ebidensya. Ginamit niya ang mga gabing inaakala ni Javier na natutulog na siya. Habang humihilik ang asawa sa tabi niya, tahimik niyang kinukunan ng litrato ang mga dokumento sa personal na drawer ni Javier. Mga kontrata, bank statements, at isang resibo para sa isang condo unit sa BGC na hindi niya alam. Ang mga litratong ito ay iniimbak niya sa isang USB drive na itinatago niya sa loob ng luma niyang aklat ng mga resipi. May mga gabing nanginginig ang kanyang mga kamay habang ginagawa ito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Ang lalaking natutulog sa tabi niya, ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso, ay naging estranggo. Ang bawat dokumento na nakikita niya ay parang saksak sa alaala ng kanilang pagsasama. Sa ikalawang linggo, natanggap niya ang tawag na hindi niya inaasahan. Elena, anak? Boses ni Doña Carmen sa kabilang linya, malamig at pormal. Nagpasiya kaming lumipat sa Maynila ni Lucia. Kailangan naming bantayan si Javier. Ang dami ng tsismis tungkol sa kumpanya. Napapikit si Elena. Ang biyenan niyang hindi siya lubusang tinanggap, ang babaeng laging may masasabing masakit tungkol sa kanyang pagiging mahirap lang, ay biglang magiging kapitbahay. Pero sa halip na sikip sa dibdib, may kakaibang kalmado ang dumating. Siyempre, ma'am, sagot niya, ang boses ay puno ng paggalang. Itatayo ko kayo sa guest room. Gagawin ko ang lahat para maging komportable kayo. Magaling, at sana alam mo kung paano pangalagaan ang pamilya mo. Hindi lahat ng babae ay kayang panatilihin ng isang lalaki. Ang mga salitang yon, matalim, mapanakit, ay dapat sanang nagpaiyak sa kanya lon. Pero ngayon, iba na. Numiti si Elena sa sarili. Oo, ma'am, alam ko na ngayon kung paano pangalagaan ang pamilya ko. Pagkatapos ng tawag, tumayo siya at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakikita niya, may mga mata na dating puno ng pag-asa, ay may hawak na ngayong isang plano. Hindi siya maghihiganti sa pamamagitan ng sigaw o luha. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng tahimik na kalkulasyon.
Sa mga sumunod na araw, inihanda niya ang guest room, nilinis niya ang bawat sulok, pinalitan ng mga kurtina, at naglagay ng mga bulaklak sa mesa. Habang ginagawa ito, may narinig siyang yabag sa likuran. "Mami, bakit po sila pupunta dito?" tanong ni Mateo nakatayo sa pintuan, hawak ang kanyang stuffed toy na dinosaur. Lumuhod si Elena at hinaplos ang buhok ng anak. "Kasi anak, minsan kailangan nating harapin ang mga taong mahirap pakitunguhan. Pero hindi ibig sabihin yun na magpapatalo tayo." "Ah," sabi ni Mateo parang maiintindihan, parang kay T-Rex sa cartoon. Kapag may malaking dinosaur na sumisigaw, hindi siya umiiyak, naghahanap lang siya ng paraan para manalo. Napanghiti si Elena, may luhang namumio sa kanyang mga mata. "Oo anak, ganyan tayo." Dumating sina Doña Carmen at Lucia sa ikatlong linggo. Ang pagdating nila ay parang bagyo na dumaan sa tahimik na bahay. Dala nila ang mga maleta na puno ng damit, alahas at mga ugaling hindi nagbabago. Si Doña Carmen, payat at matangkad, agad na ininspeksyon ang guest room na parang isang hotel inspector. Si Lucia naman, nakanghiti ngunit may kakaibang kislap sa mga mata, ang kislap ng isang taong laging naghahanap ng pagkakataon para husgahan. "Maganda naman ang kwarto," sabi ni Doña Carmen bahagyang tumango. "Pero sana, hindi mo nakalimutan ang mga paborito kong tsaa, yung imported hindi yung tinda sa palengke." "Naalala ko po ma'am, nasa kusina na po." Tumingin si Lucia sa paligid, parang naghahanap ng mali. "Saan ba si Kuya Javier? Hindi man lang siya umuwi para salubungin kami?" "May meeting siya," sagot ni Elena kalmado. "Pero sigurado akong makakauwi siya mamaya." Hindi nagsinungaling si Elena. May meeting nga si Javier, kasama si Chloe, sa penthouse sa BGC. Alam niya ito dahil sinundan niya ito noong nakaraang araw, nakaupo sa isang cafe sa tapat ng gusali, pinagmamasdan ang pagpasok ng asawa kasama ang babaeng yon. Nakita niya ang paghawak ni Javier sa bayang ni Chloe, ang halik sa noo bago pumasok sa elevator. Ang mga imahe yon ay nakaukit na sa kanyang alaala. Ginagamit niya bilang panggatong sa kanyang determinasyon. Sa gabing yon, habang kumakain sila ng hapunan, pinagmasdan ni Elena ang kanyang biyenan at hipag. Si Doña Carmen, abala sa pagmamando sa mesa, kung paano ihahain ang pagkain, kung paano dapat umupo si Mateo, kung paano dapat kumain ng isang lady. Si Lucia, tahimik ngunit laging may masamang komento. "Ang payat mo, Elena," sabi ni Lucia may halong pag-aalala na hindi totoo. "Nagda-diet ka ba? O may problema ka ba?" Napatingin si Elena sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. "Wala akong problema, Lucia. Baka busy lang ako sa mga pinaghahandaan ko." "Ano namang pinaghahandaan mo?" tanong ni Doña Carmen, nakatigil ang kutsara. Ngumiti si Elena. "May sorpresa po ako. Para sa buong pamilya." Nagkatinginan sina Doña Carmen at Lucia may pagtataka. Pero hindi na nagpaliwanag pa si Elena. Bumaling siya kay Mateo at hinaplus ang ulo nito. "Kain ka pa anak, kailangan mong lumaki ng malakas." Kinabukasan, habang abala sina Doña Carmen at Lucia sa pag-aayos ng kanilang mga gamit, umalis si Elena na may dalang isang sobre. Pumunta siya sa opisina ni Ate Ramos para sa huling pagpupulong. "Tapos na ang lahat," sabi ng abogado, inilapag ang mga dokumento sa mesa. "Ang trust fund ay nakaset na. Ang mga ebidensya na iyong ibinigay ay sapat na para sa legal na hakbang. Ngunit kailangan kong itanong, ano ang susunod mong gagawin?" Tumingin si Elena sa bintana, sa mga gusali ng Makati na parang mga higanteng bantay. "May isa pa akong paraan. Isang paraan na hindi ko kayang gawin mag-isa. Kailangan ko ng tulong ng dalawang tao." "Sino?" Mumiti si Elena, malamig at kalkulado. "Ang aking biyenan at ang aking hipag." Bumalik siya sa bahay ng hapong iyon, dala ang isang bag ng mga grocery.
Nakita niya sina Doña Carmen at Lucia sa sala, nanonood ng telebisyon. Umupo siya sa tabi nila, nagkunwaring normal ang lahat. "Ma'am, may gusto po akong ipakita sa inyo," sabi niya, ang boses ay mahinahon. "At sa iyo rin, Lucia." "Ano yon?" tanong ni Doña Carmen, hindi inaalis ang mata sa TV. "May nalaman po ako tungkol kay Javier, isang bagay na sa palagay ko, dapat ninyong malaman. Pero hindi ko kayang sabihin dito, kailangan kong ipakita sa inyo." Sa unang pagkakataon, nilingon siya ni Doña Carmen ng buong atensyon. "Anong ibig mong sabihin?" Kumuha ng hininga si Elena, eto na ang simula. Ang planong pinaghandaan niya sa loob ng 3 buwan, ang tahimik na paghahanda, ang mga gabing walang tulog, ang sakit na kanyang itinago, lahat ay hahantong sa gabing ito. "May isang lugar po ako na kailangan nating puntahan, na yon mismo." Tumingin si Lucia kay Doña Carmen, naguguluhan. Pero may kakaibang tiwala sa boses ni Elena na hindi nila maipaliwanag. "Saan?" tanong ni Doña Carmen. Binuksan ni Elena ang kanyang bag at inilabas ang isang susi, ang susi ng penthouse sa BGC na nakuha niya mula sa isang duplicate na ginawa niya linggo-linggo na ang nakalipas. "Sa isang lugar na hindi dapat natin alam, pero kailangan nating malaman." Sa loob ng kotse, tahimik ang lahat. Si Doña Carmen ay nakaupo sa likuran, ang mga braso ay nakakross, ang muka ay seryoso. Si Lucia sa tabi ni Elena ay hindi mapakali, paulit-ulit na tumitingin sa labas ng bintana. "Sigurado ka ba sa ginagawa mo, Elena?" bulong ni Lucia. "Hindi ko alam kung sigurado ako," sagot ni Elena, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. "Pero alam kong ito ang tama." Nang huminto ang kotse sa harap ng gusali sa BGC, tumingala si Elena sa mga ilaw ng penthouse sa itaas. Alam niyang nandyan si Chloe. At alam niyang nandyan din si Javier. Nag-iisip na ligtas siya, na walang nakakaalam ng kanyang lihim. Bumaling siya sa kanyang biyenan at hipag. "Ma'am, Lucia, may sasabihin ako sa inyo bago tayo umakyat. At kapag nakita ninyo ang nasa itaas, mauunawaan ninyo kung bakit ko kayo dinala dito." Tumango si Doña Carmen, ang mga mata ay nagsisimula na mag-alab ng hinala. "Sige, sabihin mo." Kumuha ng malalim na hininga si Elena. "Ang lalaking minahal ko, ang anak ninyo, ang kapatid ninyo ay may ibang buhay. At ngayon makikita ninyo ito. Hindi para saktan kayo, kundi para ipakita sa inyo ang katotohanan." Binuksan niya ang pinto ng kotse at lumabas. Sa likuran niya, sinundan siya ni Doña Carmen at Lucia. Ang kanilang mga yabag ay parang mga kulog sa tahimik na gabi. Habang pumapasok sila sa lobby, nakita ni Elena ang refleksyon niya sa salamin ng elevator. Ang babaeng minsang natatakot, minsang natitiis, ay may hawak na ngayon ng susi sa kanyang sariling paglaya. Umakyat sila sa itaas. Ang bawat palapag ay parang hakbang palapit sa kanyang pagbabago. At nang huminto ang elevator sa pinakataas na palapag, tumingin si Elena sa kanyang biyenan at hipag. "Handa na ba kayo?" Tumango si Doña Carmen, ang panga ay nakaigting. "Oo, ipakita mo sa amin." Inilabas ni Elena ang susi. Ang metal ay malamig sa kanyang palad, ngunit ang kanyang puso ay mainit sa determinasyon. Binuksan niya ang pinto. Ang pinto ay bumukas ng walang anumang pag-aalinlangan. Ang tunog ng kandado ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang bagay na hindi na maibabalik pa. Ang penthouse ay naligo sa mainit na liwanag na mamahaling mga ilaw. Ang sahig ay makintab na marmol. Ang mga bintana ay nadaalok ng tanawin ng buong BGC na kumikislap sa dilim ng gabi. Amoy mamahaling pabango at sariwang bulaklak ang hangin. Isang lugar na tila galing sa mga magazine, hindi sa totoong buhay. Doon, nakaupo sa isang leather sofa na kulay cream, nakakrus ang mga binti at may hawak na baso ng alak,
Si Chloe Ramirez. Bata pa siya. Yun ang unang napansin ni Elena. Napakabata pa, halos hindi pa lumalampas ang 22. Nakasuot siya ng silk robe na kulay champagne. Ang buhok ay basang-basa pa mula sa maligo, at ang mga mata ay nakapokus sa telepo habang tumatawa sa isang bagay na nabasa. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Chloe. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho nang makita ang 3 babae sa pintuan. Sino kayo? Nauutal na tanong ni Chloe, ang baso ng alak ay bahagyang nangiinig sa kanyang kamay. Pumasok si Doña Carmen nang may kabigatan ng isang reyna na pumasok sa isang lugar na dapat ay kanya. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa buong penthouse. Ang mga art pieces sa dingding, ang designer furniture, ang malaking kusina na tila hindi pa nagagamit. Ang bawat detalye ay tila nagpapatunay sa isang bagay na ayaw niyang paniwalaan. Chloe Ramirez, sabi ni Doña Carmen, ang boses ay malamig at matalas. Kilala kita? Biglang tumayo si Chloe. Ang silk robe ay kumakaway sa kanyang mga binti. Paano ninyo nalaman ang pangalan ko? At paano kayo nakapasok dito? Ang anak ko ang nagbayad ng penthouse na ito, mariing sabi ni Doña Carmen. Kaya sa tingin ko, ako ang may karapatang pumasok dito. Pumasok naman si Lucia, ang mga mata ay nagsisilaw sa mamahaling mga gamit sa loob. Diyos ko, Chloe! Ang bata-bata mo pa! Ano ka? Kaedad ng mga pamangkin ko? Sandali lang, putol ni Chloe, ang kanyang boses ay nagsisimula ng umigting. Sino ba talaga kayo? At bakit kayo nandito sa bahay ko? Bahay mo? Tumawa si Lucia ng pait. Nako, hindi mo yata alam kung sino ang totoong may-ari ng lahat ng ito. Alam ko kung sino ang nagbayad nito, sagot ni Chloe, ang kanyang panga ay nakaigting. Si Javier, ang boyfriend ko. Tahimik na nakatayo si Elena malapit sa pinto. Pinagmamasdan niya ang eksena, ang pag-igting ng mga balikat ni Chloe, ang pagkakuyom ng mga kamao ng kanyang biyenan, ang pagtataas ng kilay ng kanyang hipag. Parang nanonood siya ng isang dulang hindi niya sinulat, ngunit siya ang nagdirehe. Boyfriend? Napaungol si Doña Carmen. Ang anak kong si Javier ay may asawa, may anak, may pamilya, at ikaw ang babaeng sumisira sa lahat ng iyon. Namilog ang mga mata ni Chloe. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay halos mahulog nang subukan niyang ilapag ito sa coffee table. Asawa? Anong asawa? Hindi sinabi sa akin ni Javier na, syempre hindi sasabihin. Putol ni Lucia. Ang boses ay puno ng panghahama. Sasabihin ba niya sa kabit niya na may asawa na siya? Na may 5 taong gulang na anak? Na ang asawa niya ang nagpaandar ng negosyo niya nung wala pa siyang kahit ano? Umiling si Chloe, ang mga kamay ay nanginginig. Hindi totoo yan. Si Javier at ako, mahal niya ako. Sinabi niya sa akin na hiwalay na siya sa asawa niya. Natapos na ang lahat. Tapos na? Tumawa si Doña Carmen ng mapait. Ang anak kong si Javier ay kasal pa rin sa harap ng Diyos at ng batas. Walang kahit anong hiwalayan. Ang kanyang asawa ay nakatira pa rin sa bahay nila, nag-aalaga sa kanyang anak at nagtitiis sa lahat ng kagaguhan niya. Sa unang pagkakataon, napatingin si Chloe kay Elena. Ang mga mata niya ay nag-scan kay Elena. Ang simpleng damit, ang walang masyadong makeup na mukha, ang tahimik na tindig. Ikaw? Ikaw ba ang asawa niya? Bago pa man makasagot si Elena, sumingit si Doña Carmen. Oo, siya si Elena. Ang manugang ko. Ang babaeng tumulong sa anak ko noong wala siyang pera, nung walang kumakausap sa kanya, nung halos mabaon na siya sa utang. At ito ang ginantimpala mo sa kanya, ang pagiging kabit ng asawa niya. Hindi ako kabit! Sigaw ni Chloe. Ang kanyang boses ay pumutok. Hindi ko alam na may asawa siya.
Di ba nagtataka ka kung bakit hindi kanya maipakilala sa pamilya? Sarcastic na tanong ni Lucia. Kung mahal ka niya, bakit hindi kanya inuwi sa bahay nila? Bakit dito ka lang sa penthouse na ito, parang tinatagong sikreto? Sinabi niya sa akin na busy siya. Mahinang depensa ni Chloe, na hindi pa kami ready na magpakilala sa isa't isa, na may mga pinagdaanan siya sa pamilya niya. Pinagdaanan? Napaling si Doña Carmen. Ang anak ko ay walang pinagdaanan. Ang asawa niya ang may pinagdaanan. Ang magtiis sa kanya, sa akin, sa lahat. At ito ang ganti niya? Nagsimula ng manghina ang mga tuhod ni Chloe. Umupo siya mula sa sofa, ang kanyang mukha ay maputla. Hindi ako naniniwala. Kailangan kong makausap si Javier. Kailangan kong marinig sa kanya mismo. Tawagan mo, hamon ni Lucia, inilabas ang kanyang phone. Tawagan mo ngayon. Sabihin mo sa kanya na nandito kami. Tingnan natin kung anong sasabihin niya. Kumurap si Chloe, ang mga mata ay basa na. Hindi ko alam kung, ano? Hindi mo alam ang number niya? Pang-uyam na tanong ni Lucia. Ang galing naman ng relasyon ninyo. Alam ko ang number niya. Matigas na sagot ni Chloe. Pero hindi ko siya tatawagan habang kayo ay nandito. Hindi ko alam kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Ang totoo ay nasa harap mo, mahinahong sabi ni Elena. Ang unang pagkakataon na nagsalita siya. Napalingon ang lahat kay Elena. Siya ay nakatayo pa rin malapit sa pinto. Ang kanyang mga braso ay nakakrus. Ang kanyang muka ay kalmado. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagagalit. Tanging ang kanyang mga mata ang may lalim na hindi maipaliwanag. Ang totoo ay nasa harap mo, ulit ni Elena. Ang totoo ay ikaw ay bata pa, at may buong buhay ka pa sa hinaharap. Ang totoo ay hindi ka dapat nag-aaksaya ng oras sa isang lalaking hindi mo kayang ipakilala sa kahit kanino. Wala kang karapatang sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin? Sagot ni Chloe. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi mo alam ang relasyon namin. Alam ko ang relasyon ninyo, mahinahong sagot ni Elena. Alam ko kung gaano kadalas kayo nagkakita, kung saan kayo kumakain, kung anong mga regalo ang binibili niya sa'yo. Alam ko ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Chloe. Paano mo? Hindi mahalaga kung paano ko alam, putol ni Elena. Ang mahalaga ay alam mo na ngayon. Alam mo na siya ay may asawa. Alam mo na may anak siya. Alam mo na ang lahat ng sinabi niya sa'yo ay kasinungalingan. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa kaalamang yon? Natahimik ang lahat. Ang tunog ng mga sasakyan sa labas ay maririnig na parang maling ugong. Sa loob ng penthouse, ang tatlong babae ay nakatayo sa magkakaibang sulok. Bawat isa ay may kanya-kanyang galit, takot, at pagkalito. Kailangan ko makausap si Javier, mahinang sabi ni Chloe. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mukha. Kailangan kong marinig sa kanya mismo. Tawagan mo na, sabi ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay matigas. Tawagan mo siya ngayon. Sabihin mo sa kanya na nandito kami. Sabihin mo sa kanya na ang kanyang ina, ang kanyang kapatid at ang kanyang asawa ay nasa penthouse ng kanyang kabit. Mami, baka naman. Nagsimulang magsalita si Lucia. Wala kang pakialam, putol ni Doña Carmen. Gusto kong malaman ng anak ko na nahuli na siya. Gusto kong makita niya ang mukha ng babaeng ito kapag nalaman niyang wala na siyang itatago. Napahikbi si Chloe. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng tumulo. Ang make-up ay unti-unting nasisira. Hindi ko alam na may asawa siya. Hindi ko alam na may anak siya. Hindi ko alam na may taong naghihintay sa kanya sa bahay. Marami kang hindi alam, mahinang sabi ni Elena. Pero hindi mo kasalanan ang hindi mo alam. Ang kasalanan ay, ag hindi mo ginawa kahit na alam mo na.
Tumingin si Chloe kay Elena. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Bakit hindi ka galit sa akin? Bakit hindi mo ako sinisigawan? Bakit hindi mo ako sinisisi? Galit ako, mahinahong sagot ni Elena. Galit ako sa lahat ng nangyari. Pero hindi sa'yo. Hindi ka naman ang may kasalanan. Ang may kasalanan ay ang lalaking nagsinungaling sa ating dalawa. Sandali lang. Singit ni Lucia, ang kanyang boses ay puno ng pagkainis. Hindi ba tayo dito para ilantad ang babaeng ito? Hindi ba tayo dito para ipakita sa kanya na wala siyang karapatan sa lugar na ito? Tama si Lucia, sang-ayon ni Doña Carmen. Hindi tayo dito para maging mabait sa kanya. Nandito tayo para ipakita sa kanya na hindi siya kabilang dito. Hindi natin kailangan maging masama sa kanya, sagot ni Elena, nakatingin sa kanyang biyenan. Ang kailangan natin ay ipakita sa kanya ang katotohanan. At ang katotohanan ay sapat na. Katotohanan? Tumawa si Chloe ng pait. Ang katotohanan ay mahal ako ni Javier. Ang katotohanan ay sinabi niya sa akin na ako ang magiging asawa niya. Ang katotohanan ay nagsinungaling siya sa iyo, putol ni Elena. Katulad ng pagsisinungaling niya sa akin. Katulad ng pagsisinungaling niya sa kanyang ina, sa kanyang kapatid, sa kanyang anak. Anak! Bulong ni Chloe, ang kanyang muka ay lalong ngamutla. May anak siya. May anak siyang 5 taong gulang. Mateo, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay lumambot. Ang pangalan niya ay Mateo. 5 taong gulang. Mahilig sa dinosaur at sa pagguhit. Tuwing gabi, hinihintay niya ang kanyang ama na umuwi, kahit na hindi na siya nakakauwi ng maaga. Napahikbi ng malakas si Chloe. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig habang umiiyak siya. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may anak siya. Siyempre hindi mo alam, mariing sabi ni Doña Carmen. Ang anak ko ay magaling magtago ng mga sikreto. Magaling siyang magsinungaling. Magaling siyang magpanggap na ang lahat ay maayos habang sinisira niya ang buhay ng lahat ng nasa paligid niya. Mami, tama na, sabi ni Lucia. Ang boses ay bahagyang lumambot. Tingnan mo, umiiyak na siya. Mukhang hindi naman talaga niya alam. Hindi mahalaga kung alam niya o hindi. Matigas na sagot ni Doña Carmen. Ang mahalaga ay nandito siya. Sa bahay na binayaran ng pera ng anak ko, habang ang asawa ng anak ko ay nagtitiis sa bahay namin. Sandali, sabi ni Chloe. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bahid ng galit. Hindi ako ang nagpilit kay Javier na bilhin ito. Hindi ako ang nag-imbita sa kanya dito. Siya ang pumili na pumunta dito. Siya ang pumili na gastusin ang pera niya para sa akin. Kasi ginamit mo ang mga, ang mga charms mo, sabi ni Lucia. Ang kanyang boses ay puno ng panghahamak. Ginamit mo ang iyong kabataan at ang iyong katawan para makuha ang atensyon ng asawa ng iba. Hindi ko ginamit ang kahit ano. Depensa ni Chloe. Ang kanyang mga mata ay nagsisilaw. Si Javier ang lumapit sa akin. Si Javier ang nagpakita ng interes. Si Javier ang nagsabi sa akin na single siya, na wala siyang anak, na ang kanyang buhay ay walang laman at ako ang magpupuno noon. At naniwala ka? Pang-uyam na tanong ni Lucia. Sa edad mong yan naniwala ka sa isang lalaking hindi mo pa nakikilala ang pamilya? Hindi mo pa nakikita ang bahay? Hindi mo pa nakikilala ang mga kaibigan? Mahal ko siya, mahinang sabi ni Chloe. Mahal ko siya at pinaniwalaan ko siya. Hindi ko alam na, tama na! Sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay pumutok sa buong penthouse. Tama na ang mga drama na ito. Tawagan mo si Javier, na yon. Napatingin si Chloe kay Doña Carmen, ang mga mata ay basa pa rin. Wala akong, tawagan mo siya. Ulit ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Sabihin mo sa kanya na nandito kami. Sabihin mo sa kanya na ang kanyang ina ay naghihintay. Sabihin mo sa kanya na ang kanyang asawa ay nandito. Mommy,
Baka hindi magandang ideya na nagsimulang magsalita si Lucia. Tawagan mo siya. Putol ni Doña Carmen, hindi inaalis ang tingin kay Chloe. Kung hindi mo siya tatawagan, ako ang tatawag. At hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya kapag ako ang tumawag. Nanginginig na inabot ni Chloe ang kanyang telepo. Ang kanyang mga kamay ay hindi matatag habang binubuksan niya ang contacts. Nakita ni Elena ang pangalan na Javi sa screen at nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa sakit na naramdaman niya para sa babaeng ito na naakit sa parehof kasinungalingan na minsang naniwala siya. Javier, mahinang sabi ni Chloe nang sumagot ang kabilang linya. Kailangan kitang makausap, ngayon. May narinig si Elena na boses mula sa kabilang linya, ngunit hindi niya maintindihan ang mga salita. Nasaan ka? Tanong ni Chloe, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan kong makita ka, ngayon. Dito sa penthouse. May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Javier, please! Nakiusap ni Chloe. Ang kanyang mga luha ay bumabagsak na. Kailangan kitang makausap. May mga tao dito. May mga taong nagsasabing... Hindi natapos ni Chloe ang kanyang pangungusap. Napatingin siya sa tatlong babae sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Nagsasabing, may asawa ka. May anak ka. Nagsasabing kasinungalingan ang lahat ng sinabi mo sa akin. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas matagal ngayon. Nakita ni Elena ang pagbabago sa mukha ni Chloe, ang pagbagsak ng kanyang pag-asa, ang pagdating ng katotohanan. Javier? Mahinang tawag ni Chloe. Javier, nandyan ka pa ba? May mahinang bulong mula sa kabilang linya. Sige, sabi ni Chloe. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Pumunta ka dito. Ngayon, kailangan naming mag-usap. Ibinalik ni Chloe ang telepo at napatingin sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga luha ay tila natuyo na. Darating siya, mahinang sabi ni Chloe. Sabi niya darating siya. Siyempre darating siya, sabi ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga kasalanan. Tahimik na pinagmasdan ni Elena ang eksena. Ang kanyang biyenan ay nakatayo sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga braso ay nakakrus. Ang kanyang muka ay matigas. Ang kanyang hipag ay nakaupo sa isang upuan. Ang kanyang mga mata ay nagsisilaw sa mga gamit sa loob ng penthouse. At si Chloe ay nakaupo sa sofa. Ang kanyang muka ay puno ng sakit at pagkalito. Sa gitna ng lahat ng ito, si Elena ay nakatayo pa rin malapit sa pinto. Hindi siya gumagalaw, hindi siya nagsasalita. Pinagmamasdan niya ang lahat, hinihigop ang lahat, hinihintay ang tamang sandali. Dahil alam niya, ang pagbubukas ng pinto ay simula pa lamang. Ang tunay na paghaharap ay hindi pa dumarating. At kapag dumating na yon, handa na siya. Tumagal ng halos 20 minuto ang paghihintay. Sa bawat segundo na lumilipas, ang tensyon sa loob ng penthouse ay lumalala. Si Doña Carmen ay naglalakad-lakad, ang kanyang mga takong ay tumutunog sa marmol na sahig. Si Lucia ay nag-scroll sa kanyang telpono, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatutok sa screen. At si Chloe ay nakaupo pa rin sa sofa, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan. Si Elena ay nakatayo pa rin malapit sa pinto. Hindi siya napagod sa paghihintay. Sa loob ng 3 buwan, natutunan niyang maghintay. Maghintay ng tamang sandali, maghintay ng tamang pagkakataon, maghintay ng tamang hakbang. At ngayon ang paghihintay ay malapit ng matapos. Narinig niya ang tunog ng elevator na humihinto sa pinakataas na palapag. Ang tunog ng mga yabag na papalapit sa pinto. Ang tunog ng susi na ipinasok sa kandado. Bumukas ang pinto. At doon, nakatayo si Javier Santos. Ang kanyang buhok ay gusot,
Ang kanyang damit ay hindi ayos, ang kanyang muka ay puno ng pagkalito at takot. Nakita niya ang kanyang ina, ang kanyang kapatid, ang kanyang kabit. Nakita niya ang kanyang asawa, at natigilan siya. Javier, sabi ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay malamig at matigas. May kailangan kaming pag-usapan. Nanatiling nakatayo si Javier sa pintuan, ang kanyang mga mata ay dumadaloy mula sa isang babae patungo sa isa pa. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Sa likod niya, tahimik na ngumiti si Elena. Dahil ang pagbubukas ng pinto ay simula pa lamang. Ang tunay na paghaharap ay nagsisimula na ngayon. Natahimik ang lahat nang marinig ang boses ni Elena. Nakatayo ito sa pintuan, nakasuot ng simpleng puting blusa at beige na pantalon, hawak ang isang beige envelope folder. Hindi ito mukhang nagagalit. Hindi rin mukhang nanginginig. Tahimik at kalmado, parang isang tao na matagal nang naghanda para sa sandaling ito. Elena, sabi ni Javier, ang boses ay pilit na kalmado. Bakit ka nandito? Bakit ka nandito, Javier? Balik na tanong ni Elena habang dahan-dahang pumasok. Inilibot niya ang tingin sa 4 na tao sa loob ng penthouse. Nakita niya ang nanlalaki pang mga mata ni Chloe, ang mukha ni Doña Carmen na puno ng pagkabigla, at si Lucia na tahimik na nakamasid. O baka dapat kong itanong, bakit nasa penthouse ng ibang babae ang asawa ko? Elena, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Agad na singit ni Javier. Javier, anak! Puto ni Doña Carmen. Anong ibig sabihin nito? Bakit mo kami pinapunta rito? Akala ko ba may emergency? Wala siyang alam, Doña, sabi ni Elena habang papalapit. Ako ang nagpadala sa inyo rito. Kailangan pong ipakita sa inyo ang katotohanan tungkol sa inyong anak. Napatingin si Javier kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Elena, huwag mong gawin to dito. Gawin ang ano? Mahinahong tanong ni Elena. Binuksan niya ang folder na hawak niya at kumuha ng ilang papel. Ito ba? Ang ipakita sa inyong ina at kapatid na may relasyon ta kay Chloe Ramirez, 22 taong gulang, nagtatrabaho sa inyong marketing department? Napatigil ang lahat. Tumingin si Doña Carmen kay Javier. Ang kanyang muka ay namutla. Javier, anong sinasabi niya? Nanay, huwag kang maniwala sa kanya. Mabilis na sabi ni Javier. Ginagawa niya lang to dahil selos siya. Wala siyang ebidensya. Iniangat ni Elena ang isang papel. Ito ang resibo ng diamond necklace na binili mo noong nakaraang buwan. Nagkakahalaga ng 600,000 piso. Hindi ko ito natanggap. Tumingin siya kay Chloe. Natanggap mo ba ang necklace, Chloe? Nanlaki ang mata ni Chloe. Ang kanyang bibig ay bumuka pero walang lumabas na salita. Ang kanyang kamay ay otomatikong humawak sa kanyang leeg, kung saan nakasuot ang manipis na gintong kadena. Chloe? Tawag ni Doña Carmen. Ang boses ay mitigas. Totoo ba ito? May relasyon ka sa anak ko? Doña Carmen, hindi ko alam kung anong pinagsasabi niya. Nanginginig na sabi ni Chloe. Alam mo kung ano pinagsasabi ko? Putol ni Elena. Alam mo na may asawa si Javier? Alam mo na may anak siya? At alam mo na ginamit niya ang pera ng kumpanya para bilhin ang mga regalong iyon para sa'yo. Ano? Si Lucia ang nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Pera ng kumpanya? Kumuha si Elena ng isa pang papel mula sa folder. Mayroon akong kopya ng financial records ng kumpanya sa nakalipas na 6 na buwan. May mga transaksyon na hindi maipaliwanag, mga paglipat ng pera sa personal accounts, mga invoice na hindi tugma sa mga proyekto, at mga withdrawal na malaki ang halaga. Tiningnan niya si Javier ng diretso sa mata. Ginamit mo ang kumpanya para punduhan ang relasyon mo. Ginamit mo ang pinaghirapan nating lahat para sa babaeng ito. Kasinong alingan? Sigaw ni Javier.
Pinagbubuntunan mo ako ng sama ng loob, Elena, dahil lang hindi kita kayang bigyan ng panahon. Panahon? Mahinahong ulit ni Elena. Javier, nung wala ka pang pera, nung halos malugi na ang kumpanya mo, ako ang nagbenta ng lahat ng alahas ko para may pambayad tayo sa mga empleyado. Ako ang nagtrabaho ng 2 trabaho para may maipakain tayo sa pamilya natin. Ako ang nagsakripisyo ng lahat para sa pangarap mong iyon. Huminto siya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig pero hindi siya umiyak. At ngayong nga sa taas ka na? Ito ang ginagawa mo. Niloloko mo ako? Ninanakawan mo ang kumpanya natin? Hindi ako nagnanakaw. Galit na sabi ni Javier. Kumikita ako ng pera na yan. Karapatan kong gamitin ito kahit saan ko gusto. Hindi, mariin sabi ni Elena. Hindi mo karapatan. Dahil ang kumpanyang yon ay binuo natin ng magkasama. Ang pangalan mo sa papel, pero ang puhunan ay galing sa akin. Inilabas niya ang isa pang dokumento. Ito ang trust fund na itinayo ko para kay Mateo. Inilipat ko ang mga ari-arian natin. Ang bahay, ang lupa sa Batangas at ang mga shares ko sa kumpanya sa pangalan ng anak natin. Hindi mo ito maaaring galawin. Nanlaki ang mata ni Javier. Ano? Kailan mo to ginawa? Habang ikaw ay nasa gym tuwing gabi, sagot ni Elena na may bahid ng pait sa boses. Habang ikaw ay abala sa pagbibigay ng mga regalo sa babaeng ito, ako ay nagpaplano. Hindi para sirain ka, Javier. Para protektahan ang anak natin. Elena, wag mong gawin to. Sabi ni Javier, ang boses ay biglang naging malambot. Pag-usapan natin ito ng maayos. Tayo lang. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo at ibibigay ko. Gusto kong malaman ng lahat dito kung sino ka talaga. Mahinahong sagot ni Elena. Gusto kong malaman ng ina mo, ng kapatid mo at ng babaeng ito na ang taong itinuturing nilang matino at responsabale ay isang sinungaling at magnanakaw. Magnanakaw? Nanginginig na ulit ni Dunya Carmen. Javier, anak, anong ginagawa mo sa buhay mo? Nanay, huwag kang maniwala sa kanya. Wala siyang ebidensya. Mayroon akong ebidensya. Putol ni Elena. Hindi lang mga papel. Mayroon akong mga recording ng mga tawag mo, mga mensahe mo kay Chloe at mga larawan ng mga pagkikita ninyo. Binuksan niya ang kanyang phone at ipinakita ang isang screenshot. Ito, Dunya. Ito ang anak ninyo na sinasabi niyang nasa business trip nung nakaraang buwan. Ngunit narito siya, kasama si Chloe, sa isang resort sa Boracay. Napasinghap si Doña Carmen. Kinuha niya ang phone at tinitigan ang larawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Javier! Anak! Bakit? Nanay, hindi to totoo. Tingnan mo ang mukha mo. Sigaw ni Doña Carmen, itinaas ang phone. Kitang-kita ka! At ang babaeng ito nakatabi mo, sinungaling ka! Sinungaling kang anak ka! Manang Carmen, pakiusap, sinubukan ni Chloe na magsalita. Tumahimik ka! Sigaw ni Doña Carmen, lumingon kay Chloe. Ikaw, bata ka pa lang. Alam mo bang may asawa siya? Alam mo bang may anak siya? At hinayaan mong sirain mo ang pamilya niya? Hindi ko sinisira ang pamilya niya, depensa ni Chloe, ang kanyang mukha ay namumula. Mahal ko si Javier. At mahal din niya ako. Hindi siya masaya kay Elena. Masaya ako kay Elena, sigaw ni Javier. Ang kanyang boses ay pumutok. Misaya ako sa pamilya ko. Kung gayon, bakit mo ako niloloko? Mahinahong tanong ni Elena. Bakit mo ako sinasaktan? Bakit mo sinisira ang pangako natin? Natahimik si Javier. Ang kanyang mga mata ay dumadaloy mula kay Elena, kay Chloe, sa kanyang ina, sa kanyang kapatid. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Elena, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Pakiusap, wag mong gawin to sa akin. Wag mong sirain ang lahat ng pinaghirapan natin. Pinaghirapan natin? Mahinang ulit ni Elena. Javier, ikaw ang sumira sa lahat, hindi ako. Lumingon siya kay Doña Carmen at Lucia.
Nais kong malaman ninyo na hindi ko kayo pinapunta rito para magalit sa inyo. Pinapunta ko kayo rito para makita ninyo ang katotohanan. Dahil karapat-dapat kayong malaman kung sino talaga ang anak at kapatid ninyo. Tumingin si Lucia kay Javier. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Kuya, paano mo nagawa to? Si Elena ang nag-alaga sa atin noong wala tayong wala. Siya ang nag-alaga kay nanay noong nagkasakit ito. Siya ang nag-alaga sa atin. Tumahimik ka, Lucia. Sigaw ni Javier. Wala kang alam. Alam ko na hindi ka magnanakaw. Sigaw ni Lucia. Ang kanyang boses ay naninginig. Alam ko na hindi ka manloloko. Pero ngayon hindi na kita kilala. Javier, sabi ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay matigas at malamig. Kailangan kong itanong sa iyo ng direkta. Totoo ba ang lahat ng sinasabi ni Elena? May relasyon ka ba sa babaeng ito? Ninakawan mo ba ang kumpanya? Tumingin si Javier sa kanyang ina. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang lumabas na salita. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang takot sa kanyang mga mata. Hindi takot sa kanya, takot sa katotohanan. Nanay, ako, totoo ba o hindi? Ulit ni Doña Carmen, ang boses ay naninginig ngunit matatag. Hindi sumagot si Javier. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na. Napasinghap si Doña Carmen. Ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang dibdib. Anak, anong ginawa mo sa buhay mo? Anong ginawa mo sa pamilya mo? Nanay, pakiusap, huwag mo akong tawaging nanay. Sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi kita anak. Hindi ko pinalaki ang isang magnanakaw at isang manloloko. Manang Carmen, wag naman, sinubukan ni Chloe. At ikaw? Lumingon si Doña Carmen kay Chloe. Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang anak ko. Hindi ako ang dahilan, sigaw ni Chloe. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Si Javier ang pumili sa akin. Si Javier ang naghabol sa akin. Hindi ko siya pinilit na lokohin ang asawa niya. Tumahimik kayong lahat. Sigaw ni Javier, ang kanyang boses ay pumutok sa buong penthouse. Tumigil na kayo! Natahimik ang lahat. Tumingin si Javier kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Ikaw, ginawa mo to. Sinira mo ang pamilya ko. Hindi ko sinisira ang pamilya mo, Javier. Mahinahong sagot ni Elena. Ikaw ang sumira nito. Sa araw na pinili mong lokohin ako, sa araw na pinili mong nakawin ang pera ng kumpanya, sa araw na pinili mong ilagay ang sarili mo bago ang pamilya mo, sa araw na yon, sinimulan mo nang sirain ang lahat. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Sigaw ni Javier, humakbang papalapit kay Elena. Ako ang nagbigay sa'yo ng lahat. Ako ang nagbigay sa'yo ng bahay, ng kotse, ng komportabling buhay. Kung wala ako, wala ka. Kung wala ako, wala ka rin. Mahinahong sagot ni Elena, hindi natitinag. Nung wala ka pang pera, ako ang nasa tabi mo. Nung wala kang makain, ako ang naghanap ng pagkain. Nung halos mawala ang kumpanya mo, ako ang nagbenta ng lahat para iligtas ito. Huminto siya. Ang kanyang boses ay matatag. Kaya wag mo sabihin sa akin na wala akong karapatan. Dahil ako ang dahilan kung bakit nakatayo ka pa rin dito ngayon. Natahimik si Javier. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ngunit wala siyang masabi. Elena, sabi ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pasensya na. Pasensya na sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Akala ko hindi mo kayang pang-alagaan ang anak ko. Ngunit na yun nakikita ko, ikaw pa lang nag-alaga sa kanya sa lahat ng panahon. At ako ay bulag. Manang Carmen, hindi ko kayo sinisisi. Mahinahong sabi ni Elena. Ginawa ninyo kung ano ang inakala ninyong tama. Ngunit na yon, alam ninyo na ang katotohanan? Tumingin si Doña Carmen kay Javier.
Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Javier, anak, may pagkakataon ka pang itama ang lahat. Sabihin mo kay Elena na humihingi ka ng tawad. Sabihin mo kay Chloe na tapos na. Ibalik mo ang pera na ninakaw mo. Baka mapatawad ka pa. Nanay, hindi ako magnanakaw. Huwag mo akong lokohin, sigaw ni Doña Carmen. Nakita ko ang mga papel. Nakita ko ang mga larawan. Huwag mo akong lokohin. Manang Carmen, tama na po, sabi ni Chloe, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam na ganito kalala ang sitwasyon. Hindi ko alam na may pera ng kumpanya na involved. Akala ko pera niya yon. Pera niya? Natawa si Elena, walang halong saya. Chloe, ang kumpanya ay pag-aari naming mag-asawa. Ang pera na yon ay galing sa pinaghirapan naming dalawa. Hindi mo alam? O ayaw mo lang malaman? Hindi ko alam, sigaw ni Chloe. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Javier, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo ako niloko? Tumigil ka, sigaw ni Javier. Huwag mo akong sisihin. Ikaw ang nagpakita sa akin ng interes. Ikaw ang nagparamdam sa akin na buhay ako. Kaya kasalanan ko? Umiyak si Chloe. Kasalanan ko na niloko mo ang asawa mo? Kasalanan ko na ninakawan mo ang kumpanya mo? Tama na, sigaw ni Javier. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigo. Tama na ang lahat. Umalis kayong lahat sa bahay ko. Hindi mo ito bahay, mahinahong sabi ni Elena. Ang penthouse na ito ay nakarehistro sa pangalan ng kumpanya. At dahil ako ay may share sa kumpanya, may karapatan akong narito. Ikaw? Ikaw ang walang karapatan. Nanlaki ang mata ni Javier. Ano? Na-check ko na ang mga dokumento, sabi ni Elena. Ang penthouse na ito ay binili gamit ang pera ng kumpanya. At ang kumpanya, kalahati nito ay akin. Kaya kung may dapat umalis dito, ikaw ang dapat umalis. Elena, huwag mong gawin to. Tapos na ako, Javier. Mahinahong sabi ni Elena. Tapos na akong magtiis. Tapos na akong magpanggap. Tapos na akong maging tanga. Tumingin siya sa kanyang relo. Sa loob ng 30 minuto, may darating na mga investigador dito. May report na ako sa SEC tungkol sa financial irregularities ng kumpanya. At may report na rin ako sa bangko tungkol sa mga kahina-hinalang transaksyon. Ano? Sigaw ni Javier. Elena, wag! Sisirain mo ako! Sinira mo ang sarili mo, sagot ni Elena. Hindi ko kailangan sirain ka. Kailangan ko lang ipakita ang katotohanan. Elena, pakiusap! Lumuhod si Javier. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Pakiusap, huwag mong gawin to. Para kay Mateo. Para sa anak natin, huwag mong sirain ang pamilya natin. Para kay Mateo? Mahinang ulit ni Elena. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Javier, ginawa ko na ang lahat para kay Mateo. Inilipat ko na ang mga ari-arian sa trust fund niya. Protektado na siya. Hindi siya masasaktan sa mga desisyon mo. Elena, tumayo ka, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay matigas. Huwag kang lumuhod sa harap ko. Hindi mo karapatan. Dahan-dahang tumayo si Javier. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Mahal kita, Elena. Mahal kita at mahal ko si Mateo. Pakiusap, huwag mong sirain ang lahat. Mahal mo ako? Natawa si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Kung mahal mo ako, hindi mo ako lolokohin. Kung mahal mo ako, hindi mo ako ipapahiya. Kung mahal mo ako, hindi mo ako sasaktan. Huminto siya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi mo ako mahal, Javier. Mahal mo lang ang sarili mo. Elena. Tama na, putol ni Elena. Itinaas ang kanyang kamay. Wala na akong sasabihin pa. Darating ang mga investigador. Sila na ang bahala sa kumpanya. At ikaw? Ikaw na ang bahala sa sarili mo.
Lumingon siya kay Doña Carmen at Lucia. Manang Carmen, Lucia, salamat sa pagpunta rito. Nais ko malaman ninyo na hindi ko kayo sinisisi sa mga nangyari. At nais ko malaman ninyo na kahit ano pa ang mangyari, si Mateo ay mananatiling apo at pamangkin ninyo. Hindi ko siya ilalayo sa inyo. Elena, anak? Sabi ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay puno ng luha. Pasensya na. Pasensya na sa lahat. Wala kayong kailangang ipagpasensya. Mahinahong sabi ni Elena. Ginawa ninyo kung ano ang inakala ninyong tama. Hindi ninyo kasalanan na nagpasya ang anak ninyo na sirain ang lahat. Tumingin siya kay Chloe na nakatayo pa rin sa sulok, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Chloe, bata ka pa. May pagkakataon ka pang itama ang mga pagkakamali mo. Huwag mong hayaang sirain ng taong ito ang buhay mo. Elena, sinubukan ni Chloe na magsalita. Wala akong galit sa'yo. Putol ni Elena. Galit ako sa kanya. Pero hindi sa'yo. Sana mahanap mo ang tamang landas. Lumingon siya kay Javier na nakatayo pa rin, ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Javier, tapos na tayo. Hindi na ako babalik sa bahay. Hindi na ako makikipag-usap sa'yo maliban kung tungkol kay Mateo. At kapag natapos na ang imbestigasyon, makakatanggap ka ng divorce papers. Elena, wag. Tapos na. Mahinahong sabi ni Elena. Tapos na ang lahat. Lumingon siya at naglakad papunta sa pintuan. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya at tiningnan ang lahat ng isang huling pagkakataon. Alam ninyo, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng damdamin. Nung una kong nalaman ang lahat, akala ko masisira ako. Akala ko hindi ko kakayanin. Akala ko mamamatay ako sa sakit. Huminto siya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit nakatayo ako rito ngayon. Mas malakas kaysa dati. At alam ko na kaya ko. Kaya kong harapin ang lahat. Kaya kong protektahan ang anak ko. Kaya kong magsimula muli. Tumingin siya kay Javier. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. At alam mo, Javier, hindi mo ako kailangan. Hindi mo ako kailangan para maging masaya. Hindi mo ako kailangan para maging kumpleto. Dahil sa wakas, natutunan ko ng mahalin ang sarili ko. Mumiti siya, isang tahimik at payapang ngiti. At yun ang pinakamagandang regalo na ibinigay mo sa akin. Ang pagkakataong malaman na kaya kong mabuhay nang wala ka. Lumingon siya at lumabas ng penthouse, iniwan ang lahat sa katahimikan. Ngunit bago pa man siya makalayo, narinig niya ang sigaw ni Javier. Isang sigaw ng sakit at galit at pagkatalo. At alam niya na ang sigaw na yon ay simula pa lamang ng pagbagsak. Habang bumababa siya sa elevator, kinuha niya ang kanyang phone at nag-type ng mensahe. Paulo, nagsimula na. Maaari mo nang ipadala ang mga investigador. Tumingin siya sa labas ng bintana ng elevator, nakikita ang mga ilaw ng lungsod na kumikislap. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kalayaan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na kahit anong mangyari, magiging maayos ang lahat. Dahil sa wakas, natutunan na niyang panindigan ang sarili niya. At yon ang pinakamahalagang tagumpay sa lahat. Ang unang tawag ay dumating 6:00 ng umaga. Si Javier ay nasa kusina, may hawak na tasa ng kape, nakatingin sa walang laman na upuan sa harapan niya. Ang pwesto kung saan dati nakaupo si Elena tuwing umaga. Hindi pa siya nakakapagbihis, hindi pa siya nakakapag-ayos. Ang gabi bago ay isang bangungot na ayaw niyang paniwala ang totoo. Ngunit ang pagtunog ng telepono ay mabilis na nagbalik sa kanya sa realidad. Javier, ikaw ba yan? Boses ng kanyang operations manager nanginginig. Nag-email ang bangko.
Na-freeze lahat ng accounts natin. Lahat. Hindi namin ma-access ang payroll, hindi namin mabayaran ang suppliers. Ano? Napalunok si Javier. Sandali lang, anong ibig mong sabihin na na-freeze? May court order daw. May nag-file ng injunction at... Javier, may mga investigador na nandito sa opisina. NBI. Hinahanap ka nila. Hindi na natapos ni Javier ang kape. Parang may biglang bumagsak sa dibdib niya. Naupo siya sa sofa, nakatingin sa kisame, pilit inaayos ang paghinga. Naisip niya si Elena. Ang kalmado niyang mukha nung huling pagkikita nila sa penthouse. Ang mga salitang sinabi niya. Tapos na ang kasal natin. Hindi niya inakalang ganito kalalim ang plano niya. Hindi niya inakalang kaya niyang gawin ito. Javier, nandyan ka pa? Oo, sandali. Pumikit siya. Sabihin mo sa kanila na darating ako at tawagan ang abogado. Ngunit nang ibaba niya ang telepos, sunod-sunod na ang mga notification sa kanyang phone. 3 missed calls mula sa kanyang abogado. 5 mensahe mula sa mga business partners. 1 mula sa kanyang ina. Binuksan niya ang mensahe ni Doña Carmen. Maikli lamang, ngunit sapat upang ipadama sa kanya ang lamig ng bawat salita. Well, huwag kang magpakita sa bahay na ito hanggat hindi mo naaayos ang iyong mga ginawa. Nadismaya ako sa iyo, Javier. Hindi ganito kita pinalaki. Tinitigan niya ang phone, parang hindi makapaniwala. Ang kanyang ina, ang babaeng laging nasa kanyang tabi. Ang babaeng una niyang tinawagan tuwing may problema, ay tinalikuran siya. Sa isang iglap, naramdaman niya ang bigat ng lahat. Ang kumpanyang itinayo niya mula sa wala, ang pamilyang akala niya ay hindi mawawala, ang babaeng minahal niya, o akala niya ay minahal niya, na ngayon ay masaya nang wala siya. Naglakad siya papunta sa bintana, nakatingin sa abot tanaw ng lungsod. Ang mga gusaling dating sumisimbolo sa kanyang tagumpay ay tila ngayon ay sumisilip sa kanya, hinuhusgahan siya. Wala siyang masisisi, kundi ang sarili niya. Lumipas ang ilang oras. Sa opisina, sinalubong siya ng mga mukhang puno ng pag-aalala at pagdududa. Ang mga empleyadong dati napapangiti sa kanya ay tila umiiwas ng tingin. Ang mga kasusyo na dating kasama niya sa mga business lunch ay biglang hindi sumasagot ng tawag. Ang mga investigador ay naglabas ng mga dokumento, mga papel na naglalaman ng mga anomalya sa financial records. Ang mga transaksyong siya mismo ang nag-apruba, ang mga perang inilipat sa mga account na alam niyang hindi dapat. Nang matapos ang paunang investigasyon, lumabas si Javier ng gusali. Ang araw ay mainit, ngunit tila malamig ang lahat sa kanya. Umupo siya sa kanyang sasakyan, hindi alam kung saan pupunta. Hindi siya makauwi sa bahay ng kanyang ina. Hindi siya makaharap si Elena, at hindi niya alam kung nasaan si Chloe. Kinuha niya ang phone, tinawagan si Chloe. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Walang sumasagot. Nag-type siya ng mensahe, "Kailangan kita. Saan ka? Kausapin mo ako." Makalipas ang ilang minuto, nag-reply si Chloe. Maikli, malamig at walang emosyon. "Javier, wag mo na akong tawagan. Alam ko na ang lahat. Wala ka ng pera, wala ka ng kumpanya, wala ka ng pamilya. Ayoko nang masangkot pa. Mag-ingat ka." Tinitigan ni Javier ang screen. Parang may kung anong pumunit sa loob niya. Ang babaeng kanyang niloko ang asawa para sa kanya. Ang babaeng sinamahan niya sa mga lihim na gabi. Ang babaeng inakala niyang magiging kanyang bagong simula, ay iniwan siya sa sandaling wala na siyang maibigay. Hindi siya umiyak, hindi niya kaya. Parang ang lahat ng emosyon ay natuyo sa loob niya. Naupo siya sa sasakyan, nakatingin sa walang laman na upuan sa tabi niya. Naalala niya si Elena, ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga salita. Naalala niya ang mga gabing magkasama sila, ang mga pagsubok na pinagdaanan nila, ang mga pangakong binitiwan niya. At sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi galit, hindi pot, kundi isang malalim, masakit na panghihinayang.
Dahil sa huli, ang taong pinagkanulo niya ay hindi lamang isang asawa. Siya ang babaeng nagtiwala sa kanya noong wala siyang pera, noong wala siyang pangalan, noong siya ay walang-wala. At ngayon, nang siya na ang nasa taas, siya ang pumili na itapon ang lahat. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Elena ay nakaupo sa isang maliit na kafe, hawak ang kamay ni Mateo. Nakatingin siya sa phone, nakita niya ang balita tungkol sa pagbagsak ng kumpanya ni Javier, ang mga headline na nagsasabing Santos Corporation under investigation. Ang mga komentong humahato sa kanyang asawa. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya malungkot. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Mami, saan na tayo uwi? Tanong ni Mateo, ang kanyang maliit na boses ay puno ng pag-aalala. Yumuko si Elena, hinaplos ang buhok ng anak. Uuwi tayo sa bagong bahay natin, anak. Sa isang lugar na mas maganda, mas tahimik. Doon tayo magsisimula muli. Kasama ba si Daddy? Sandaling tumigil si Elena. Tiningnan niya ang mga mata ng anak. Mga mata na puno ng pag-asa, puno ng mga tanong na hindi pa niya kayang sagutin. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging matatag. Para kay Mateo. Para sa kanyang sarili. Hindi muna, anak. Pero okay lang. Meron tayong isa't isa. At yon ang pinakamahalaga. Nakangiting tumango si Mateo, kahit hindi niya lubos na nauunawaan. Hinaplos ni Elena ang pisngi ng anak, pagkatapos ay tumingin sa labas ng bintana. Ang araw ay papalubog na, ang kalangitan ay puno ng kulay kahel at lila. Isang bagong umaga ang darating. At sa unang pagkakataon sa mga taon, handa na siyang harapin ito. Hindi bilang asawa ni Javier, hindi bilang manugang ng mga Santos, kundi bilang si Elena. Ang babaeng natutong maging malaya. Ang umaga ng pagpirma ay tahimik. Halos parang isang ordinaryong araw lamang. Ngunit para kay Elena, ito ang araw na pinakamatagal niyang hinintay. Ang araw kung kailan opisyal na siyang magiging malaya. Nakaupo siya sa labas ng korte. Hawak ang kamay ni Mateo. Nakatingin ang bata sa mga ibong lumilipad sa langit. Walang kamalay-malay sa bigat ng okasyong ito. Maya-maya, dumating ang abogado niya. Isang babaeng nakangiti. May dalang mga dokumento. Elena, handa na ang lahat. Pumasok na tayo. Tumango siya. Bago pumasok, niyakap niya si Mateo. Sandali lang, anak. Pagkatapos nito, may sorpresa ako sa'yo. Anong sorpresa, Mama? Hintayin mo lang. Sa loob ng silid, naroon na si Javier. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Elena. Mukha siyang payat, pagod, at ibang-iba sa lalaking minsang magpabago ng mundo niya. Nakayuko siya, pinaglalaruan ang mga daliri niya sa mesa. Sa tabi niya, isang abogado na halos hindi rin makatingin sa kanya. Hindi nagsalita si Elena. Umupo lamang siya sa kanyang upuan, inayos ang palda at hinarap ang hukom na magpapatibay ng kanyang kalayaan. Elena Villanueva, sabi ng hukom. Handang-handa ka na bang tapusin ang kasal na ito? Opo, Your Honor. At ikaw, Javier Santos, pumapayag ka ba sa annulment na ito? Napatigil si Javier. Sa unang pagkakataon, tumingin siya kay Elena. Ang mga mata niyang dating puno ng pagmamahal, ngayon ay puno ng lungkot, panghihinayang at isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Para bang nakikita niya sa unang pagkakataon ng babaeng pinakasalan niya at napagtanto kung gaano kalaka ang nawala sa kanya. Opo, Your Honor, mahina niyang sabi. Pinirmahan nila ang mga dokumento. Nang ilapag ni Elena ang panulat, nakaramdam siya ng kakaibang gaan. Parang may mabigat na bato na matagal nang nakadikit sa kanyang dibdib, biglang nawala. Hindi siya ngumiti, hindi siya umiyak. Tahimik lamang siyang tumayo, inayos ang kanyang damit at hinarap si Javier sa huling pagkakataon. Javier! Sabi niya, mahinahon ng boses. Sana mahanap mo ang kaligayahan na hinahanap mo. Hindi sa ibang babae,
kundi sa sarili mo. Hindi sumagot si Javier. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Elena ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Luha. Luha ng isang lalaking huli nang natanto ang kanyang pagkakamali, ngunit huli na ang lahat. Lumabas si Elena sa silid, hinawakan si Mateo at saka lamang siyang umiti. Isang ngiti na hindi puno ng galit, kundi puno ng pag-asa. Makalipas ang 2 linggo, nasa bagong tahanan na sila ni Mateo. Hindi ito malaki. Isang maliit na apartment sa isang tahimik na lugar, malapit sa paaralan ng bata. Ngunit para kay Elena, ito ang pinakamagandang bahay na nakatirhan niya. Ang mga dingding ay walang mamahaling sining, ngunit puno ng mga larawan nila ni Mateo. Mga ngiti, mga tawa, mga alaala ng isang bagong simula. Sa kusina, naghahanda si Elena ng almusal. Ang amoy ng kape at sinangag ay pumuno sa maliit na silid. Maya-maya, lumabas si Mateo mula sa kanyang kwarto, nakasuot ng uniporme ng paaralan. "Mama, ba't ang saya-saya mo ngayon?" tanong ni Mateo nakaupo sa mesa. "Kasi anak, may bago tayong buhay. At gusto kong ipakita sa'yo na kahit anong mangyari, magiging okay tayo." "Pero mama, nasaan na si Papa?" Napatigil si Elena. Umupo siya sa tabi ng anak, hinaplos ang ulo nito. "Si Papa, may sarili na siyang buhay, anak. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi ka na niya mahal. Mahal ka niya, sa parang kaya niya. Pero tayo, kailangan nating magpatuloy. At gagawin natin yon, magkasama." Hindi lubos na naunawaan ni Mateo, ngunit tumango siya. "Okay, Mama. Basta kasama kita, masaya na ako." Napangiti si Elena. Hinalikan niya ang no ng anak. "Salamat, anak. Ngayon, kainin mo na ang almusal mo? May ipapakita ko sa'yo mamaya." Pagkatapos ng almusal, dinala ni Elena si Mateo sa isang maliit na tindahan sa kanto. Isang coffee shop na bago pa lamang, may simpleng palamuti at mga halamang nakasabit sa bintana. Sa pintuan, may karatulang nakasulat, Elena's Brew. "Wow, Mama! Sa'yo ba ito?" Gulat na tanong ni Mateo. "Oo, anak. Ito ang pangarap kong negosyo. Naisip ko kung hindi ako makakapagtrabaho sa malalaking kumpanya, gagawa ako ng sarili kong paraan. Para sa atin." Tiningnan ni Mateo ang tindahan, ang mga mesa, ang mga tasa, at ang kanyang ina na nakatayo sa likod ng counter, puno ng ngiti. "Ang galing mo, Mama!" "Hindi, anak. Tayo ang galing. Tayong dalawa." Sa mga susunod na araw, unti-unting dumami ang mga customer. Ang mga kapitbahay, ang mga guro, ang mga magulang ng mga kaklase ni Mateo, lahat sila ay dumadalaw, hindi lamang para sa kape, kundi para sa kwento ni Elena. Ang babaeng nagbuo ng sarili mula sa mga labi ng isang pagtataksil. Ang babaeng hindi sumuko. Isang hapon, habang naglilinis si Elena ng mga tasa, may pumasok na pamilyar na figura. Nang iangat niya ang ulo, nakita niya si Javier. Nakasuot ng simpleng damit, hindi na ang mga mamahaling suit. Payat, malungkot, at may dala-dalang maliit na kahon. "Elena," sabi niya, mahina ang boses. "Pwede bang makausap kita? Sandali lang." Tumango si Elena. Inilapag niya ang tasa at itinuro ang isang mesa sa sulok. "Umupo ka." Umupo si Javier. Pinaglaruan ng kahon sa kanyang kamay. Maya-maya, binuksan niya ito. Nasa loob ang kwintas na diamante na binili niya para kay Chloe, ang parehong kwintas na nagtulak kay Elena na hanapin ang katotohanan. "Alam kong huli na ang lahat," sabi niya, hindi makatingin kay Elena. "Pero gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko ang lahat. Hindi dahil nahuli ako, kundi dahil nawala kita. Nawala ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko." Hindi agad sumagot si Elena. Tiningnan niya ang kwintas, pagkatapos ay si Javier. "Javier, hindi ko kailangan ng kwintas. Hindi ko kailangan ng mga mamahaling bagay.
Ang kailangan ko noon ay ang presensya mo, ang katapatan mo. Pero hindi mo yon naibigay. Alam ko, mahina niyang sabi. At hindi ko inaasahan na patawarin mo ako. Gusto ko lang malaman mo na hindi kita masisisi kung galit ka pa rin sa akin. Pero gusto kong malaman mo rin na natutuwa ako para sa'yo. Sa nakikita kong ginagawa mo dito, sa buhay na binuo mo. Masaya ako na nakita kitang masaya. Napanghiti si Elena, isang ngiting malungkot ngunit tapat. Salamat, Javier. Hindi na ako galit sa'yo. Hindi na ako nasasaktan. Kasi natutunan ko na ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa ibang tao. Nakasalalay ito sa sarili ko. Tumamo si Javier. Tumayo siya, iniwan ang kwintas sa mesa. Sana maging masaya ka, Elena. Ikaw at si Mateo. Karapat-dapat kayo sa lahat ng magagandang bagay sa mundo. Salamat. Sana mahanap mo rin ang sayo. Umiling si Javier, may mapait na ngiti. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako. Pero susubukan ko. Para sa sarili ko. Lumabas siya ng tindahan, iniwan si Elena na nakatayo sa likod ng counter, hawak ang kwintas. Tiningnan niya ito ng ilang sandali, pagkatapos ay inilagay sa drawer, hindi na binalikan pa. Lumipas ang mga buwan. Ang Elena's Brew ay naging isa sa mga pinakapaboritong lugar sa lugar. Ang mga tao ay pumupunta hindi lamang para sa kape, kundi para sa kwento ng tagumpay ni Elena. Isang babaeng bumangon mula sa pagkawasak. Isang umaga maaga pa, binuksan ni Elena ang tindahan. Ang araw ay sumisikat. Ang mga sinag nito ay pumapasok sa bintana, nagbibigay liwanag sa mga mesa at sa mga halaman. Umupo siya sa isang upuan, hawak ang isang tasa ng kape at tumingin sa labas. Sa kabila ng kalye, nakita niya si Mateo na naglalakad papunta sa paaralan, kasama ang kanyang mga kaibigan. Tumatakbo siya, tumatawa, masaya. Ang puso ni Elena ay napuno ng init. Ang ganda ng umaga, bulong niya sa sarili. Sa sandaling iyon, naalala niya ang lahat. Ang mga taon ng pagtitiis, ang sakit ng pagtataksil, ang takot na mag-isa. Ngunit sa halip na lungkot, nakaramdam siya ng pasasalamat. Dahil kung hindi siya nawala sa dilim, hindi niya makikita ang liwanag na ito. Isinara niya ang tindahan saglit, lumabas, at tumawid sa kalye. Hinintay niya si Mateo na makarating sa paaralan, pagkatapos ay tinawag siya. Mateo! Lumingon ang bata, nakangiti. Mama! Mahal kita anak, alam mo yon, di ba? Alam ko mama, mahal din kita. Mumiti si Elena. Sige, pasok ka na. Babalik ako mamaya para sunduin ka. Okay mama, ingat ka. Pinanood niya ang anak na pumasok sa paaralan, pagkatapos ay tumalikod at tumingin sa kanyang tindahan. Ang maliit na tindahan na naging simbolo ng kanyang kalayaan, ang lugar kung saan siya nagsimula muli. Naglalakad siya pabalit, ang araw ay sumisikat sa kanyang muka, ang hangin ay malamig at presko, hindi siya nagmamadali. Sa unang pagkakataon sa mga taon, wala siyang hinahabol, wala siyang pinatutunayan, wala siyang inaasahan. Siya na si Elena, ang babaeng natutong maging malaya, at sa liwanag ng bagong umaga, nagpatuloy siya sa paglalakad, dala ang kanyang anak, ang kanyang pangarap, at ang kanyang muling natagpuang sarili. Kaya pala, ganun pala talaga ang buhay. Hindi naman pala laging nasusukat sa kung gaano tayo katagal nagtiis, kundi sa kung gaano tayo katatag na bumangon. Si Elena, hindi siya naghanap ng ganti na sumisira sa kanyang pagkatao. Pumili siyang mabuhay ng may danggal at yun ang pinakamatamis na tagumpay. Kasi minsan, ang totoong panalo ay hindi yung nakita mong nahulog ang taong nanakit sa'yo. Ang totoong panalo, yung nakita mong kaya mo nang tumayo ng mag-isa, kasama ang anak mo at numingiti ng totoo. Yung hindi mo na kailangan ng validation ng iba para malaman mong mahalaga ka. Kaya sa lahat ng nakikinig, tandaan natin, kapag tinalikuran ka ng taong minahal mo, huwag mong hayaang mawala ang sarili mo.
Kasi may liwanag pa rin sa dulo. Hindi para sa kanila, kundi para sa'yo. At gaya ni Elena, makakahanap ka rin ng sarili mong umaga. Hanggang dito na lang muna tayo. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Elena, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ito sa mga kaibigan mong kailangan ding marinig ang mensaheng ito. Hanggang sa muli, ingat lagi at huwag kalimutang piliin ang sarili mo. Paalam!